una sa lahat. Nasa pool ng kotse ang motorsiklo niya sa Maynila kagabi. Napuruan sa ulo ang rider. Sa Quezon City naman, nirescue ang rider na yan matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa likuran ng isang 10-wheeler. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Masbate na pinakanapuruan ng bagyong Opong, napasok na ng News 5. Buong probinsya isinailalim na sa state of calamity. Mga napaulat na namatay sa pananalasa ng mga bagyong Opong, Nando at Mirasol, umakyat na sa 19. Baguio City Mayor Benjamin Magalong may nilinaw tungkol sa kanyang pagbibitiw sa Independent Commission for Infrastructure. Contractor si Curly Discaya nagsumite ng mga karagdagang ebidensya sa DOJ. At inaabangang puksaan sa Singgaling Celebrity Edition mamayang gabi na. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Masbate na pinakanapuruhan ng bagyong Opong. Kita naman mula sa Himpapawid ang malawak na pinsalang idinulot nito sa probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ito ang aerial shot ngayong araw sa Masbate matapos manalasa at maglandfall sa probinsya ang bagyong Opong. Maraming bahay ang nasira ng bagyo. Sa video na ito, nagkalat din sa kalsada ang mga natumbang poste ng kuryente. Ilang kable rin ng kuryente ang nakaharang sa daan. Kaliwat kanan din ang mga nilipad na yero mula sa mga bahay at establishmento. Nasira rin ang ilang simbahan sa Masbate City at sa Batuan. Tanggal ang mga bubong nito at nasira rin ang ilan nilang gamit. Base sa assessment ng palasyo, ang Masbate ang pinakanapuruhan ng bagyong Opong. 3 na ang naiulat na namatay sa probinsya dahil sa bagyo. Isinailalim na rin ngayong araw ang Masbate sa state of calamity. Bukod sa Masbate, napinsala rin ang Northern Samar ng bagyong Opong. Ilang puno ang nagtumbahan sa kalsada sa Lope de Vega, maging ang ilang bahay na daganan din ng puno. Perwisyong baha naman ang idinulot ng bagyo sa San Policarpio National High School sa Calbayog, Samar. Nasira rin ang bubungan ng covered court na ito sa kalapit na lugar. Supposed to be may nato evacuation center dito sa Barangay Ipaw. Aabot nga sa 15 million pesos ang tinatayang pinsala ng bagyong Opong sa paliparan ng Masbate. Sa inspeksyon ng mga otoridad kanina, makikitang natuklap ang ilang bahagi ng bubong ng airport at nasira ang mga kable ng kuryente. Ipinagutos na ni Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez ang pagpapagawa ng makeshift terminal. Magkakaroon na rin daw ng emergency procurement para sa repairs. Inaasahang babalik sa normal ang mga flight sa Masbate Airport sa Lunes, September 29. 19 na ang patay sa halos magkakasunod na bagyo kabilang na ang Opong. Sa ngayon, pinayagan na ang muling pagbiyahe ng mga barko sa mga apektadong probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Matapos ang pagagupit ng bagyong Opong sa Bicol Region, muli na lumiwanag ang araw sa probinsya ng Riyon. Sa Pio Duran Port sa Albay, balik biyahe na ang mga barko. Nagsisampahan na sa Roro ang mga truck at sasakyang ilang araw ding stranded. Dahil sa bagyo, si Mang Oligario 3 araw hindi nakaalis. Laking pasasalamat na lang daw niya at gumanda ang panahon at makakabalik na sila sa kanilang bayan. Malaking bagay kasi nag-aalala din kami sa aming mga pamilya doon sa munisipyo ng Samandaon. Kasi halos pagsak din yung kuryente, walang signal, wala kami makontak. Kaya nag-aalala din kami, daming pag-aalala namin. Kaya dapat makauwi kami kaagad. Si Joel naman hindi mapakali. Wala raw paramdam ang pamilya niya sa Kataingan, Masbate. Mula nang humagupit ang bagyo noong Huwebes. Wala talagang kontak. 3 days na ngayon. Hindi ko sila alam. Hindi ko po alam kung anong nangyayari doon. Kung okay sila, kung safe sila. Wala akong ideya kaya nag-alala talaga ako. Isa sa pinakamatinding tinamaan ng bagyong Opong ang Masbate. Sa mga kuwang yan, kita mga nagtumba ang mga puno at mga nilipad na yero. May mga bahay ring tuluyan ng nagiba sa bayan ng Batuan sa Ticao Island. Namimigay na ng food packs ang Department of Social Welfare and Development sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 19 man na paulat na patay sa pinagsamang epekto ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Pero 4 pa lang dyan ang kumpirmado sa ngayon.
Kasama na rin ng 3 mga taga-Masbate na nasawi dahil sa bagyong Opong. 18 naman ang napaulat na sugatan at 14 ang umani nawawala. Sa kabuuan, higit 560,000 na pamilya o 2.1 million na individual ang apektado sa halos 60 probinsyang tinamaan ng mga bagyo. Higit 81,000 ang nasa evacuation centers. Higit 822 million pesos naman ang napaulat na pinsala sa infrastruktura. Habang lagpas 914 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa kabila niyan, nagsisimula na ang pagtulong sa mga apektado. May mga tauhan na rin ang PCG ang nakatang magtungo sa Masbate. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, mababawasan na ang pag-ulan sa bansa. Nakalabas na kasi ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong. Higit 600 kilometers na ang layo ng bagyo na nasa typhoon category. Pero ayon sa Metra, hagip pa ng buntot nito ang kanlurang parte ng Luzon. Kaya maulap pa rin na may minsanang pag-ulan sa Mimaropa, Zambales, Bataan, Ilocos Region at ilang parte ng Metro Manila. Hihina na rin ang habagat at muling iihip ang easterly winds, kaya maaliwanas na ang bukas sa malaking bahagi ng bansa. Pero posible pa rin magpaula ng thunderstorms bukas lalo sa hapon sa Ilocos Region, Western Visayas, Negros Island at ilang parte ng Mindanao. Samantala ayon sa Metra, posibleng may mabuong low pressure area sa silangan ng bansa sa Martes. Posible pang magbago ang forecast kaya maging alerto. Binisita mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Cagayan matapos itong masalanta ng nagdaang super bagyong Nando. At live mula sa Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano-anong ginawa ng Pangulo dyan? Jess, halos pagkaguluhan si Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita dito sa Cagayan para personal na magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng nagdaang super typhoon Nando. Ang probinsya ng Cagayan ang isa sa mga napuruan na nagdaang super bagyong Nando. Ilang lugar ang binaha, may mga pananim ding nasira. Kaya para maibsan ng hirap, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta sa Cagayan para magpaabot ng tulong. Sa gymnasium na ito sa bayan ng Gonzaga, bumisita ang Pangulo. Marami sa mga sumalubong sa kanya ay apektado ng nagdaang bagyo. Higit 2,000 pamilya ang nabigyan ng isang family food pack at tig sa 10,000 pisong ayuda. Nakatanggap naman ng fertilizer at binhi ang mga apektadong magsasaka sa naturang bayan, pati na sa Santa Ana, Bugay at Santa Teresita. Muli ring ibinida ng Pangulo ang aabot sa 255.55 billion pesos na tinapyas sa flood control projects para sana sa 2026. 36 billion pesos sa naturang pondo ang mapupunta sa DSWD para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at mga programang pangkabuhayan. Kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti. Yan. Kaya't kinansela na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. Pero pag-ilino ng Presidente, tuloy pa rin naman ang mga nauna ng flood control projects ngayong taon. Bago umalis ang Cagayan, namigay pa si PBBM ng mga learner's kit at relief pack sa mga nasalantang estudyante sa bayan ng Santa Ana. Nagkaroon din ng libreng check-up para sa mga guro't mag-aaral. Jess, bagamat hindi na napuntahan ni PBBM itong Calayan Island na pinakahinagupit talaga ng super bagyong Nando, nangako naman ng pamahalaan na patuloy ang pamamahagi o pamamigay ng tulong sa mga residente rito. Jess. Nag-uulat mula Cagayan, maraming salamat, Mon Gualvez. May mga paglilinaw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos biglang magbitiw bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ikinalungkot naman ng Malacanang ang pagbibitiw ni Magalong sa komisyon. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawi. Wala pang 2 linggo mula nang italaga siya sa pwesto, biglang nagbitiw kagabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kanyang liham kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng alkalde na ang mga pahayag ng Malacanang ay taliwas sa mga kondisyon sa kanyang pagkakatalaga. Ito'y nakapagpahina raw sa mandato at papel na ipinagkatiwala sa kanya. Naglalagay raw ito ng duda sa tunay na kalayaan ng komisyon, kaya hindi na raw siya makakapagsilbi pa rito. Sa kabila niya, nilinaw ni Magalong na kailanman hindi niya pinabayaan at hindi niya pababayaan ang pangunahing responsibilidad bilang alkalde ng Baguio City. Effective immediately ang pagbitiw sa pwesto ni Magalong. Sa kanya namang pahayag ngayong araw, sinabi ni Magalong na hindi naging madali ang kanyang desisyon pero kailangan daw niyang magbitiw.
Gate niya walang conflict of interest sa kanyang pagiging alkalde at special advisor ng ICI. Ikinalungkot naman ng palasyo ang pagbibitiw ni Magalong, pero mas mataas daw sa sinumang tao ang pangangailangan ng sambayanan sa ICI. Bago pa man magbitiw si Magalong, sinabi ng palasyo kahapon na bubusisiin pa sana nila ang kanyang posisyon bilang special advisor ng ICI. Dahil yan sa 110 million pesos na tennis court project sa Baguio City na ang kontrata iginawad noong 2022 sa St. Gerard Construction Company na pag-aari ng mga diskaya. Pero nauna nang nilinaw ni Magalong na natapos naman ang proyekto alinsunod sa batas. Kahapon din, nagsorry sa isang event sa Baguio si Magalong dahil masyado raw siyang naging busy sa tungkulin niya kontra korupsyon. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa kasagsagan ng bagyong Opong, isang van ang nahulog sa bangin sa Northern Samar. Habang sa Mindoro, pahirapang tinawid ng isang pamilya ang rumaragasang baha sa gitna ng dilim. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sakay po kayo, sakay po kayo. Sa likod po, sa likod po, kaya? Kaya po sa likod. Sa likod, akyat sa likod. Sinuong ng mga residenteng yan ang rumaragasang baha sa San Jose Occidental, Mindoro kagabi sa kasagsagan yan ng pananalasa ng bagyong Opong na sinabayan pa ng brownout. Kasama pa naman nila ang isang 6 na taong gulang na batang babae. Ligtas naman silang naiuwi sa kanilang bahay. Pero ang abot bewang na baha, magdamagang nilubog ang barangay. Pahirapan tuloy makadaan ang ilang motorista. Sa Aurora, gumuho na sa kalsada ang naglalakiang tipak ng bato kasunod ng malakas na ulan. Pansamantalang isinara ang daan habang isinasagawa ang clearing operations. Wala namang nasaktan. Sa Northern Samar, nahulog sa bangin ang pampasaherong van na ito sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa driver, liliko raw sana siya sa pakurbang bahagi ng kalsada nang hindi niya nakontrol ang manibela. Sugatan ng 6 na sakay ng van na pawang sinugod agad sa ospital. Nagpapagaling na sila ngayon. Sa Giwan, Eastern Samar naman, nasagip kahapon ang mangingisdang ito matapos mapaulat na nawawala ng 2 araw dahil sa bagyo. Mula pa raw sa Tanawan, Leyte ang lalaki nang hinampas ng malalakas na alon ang kanyang bangka. Maswerte naman siyang nahanap ng mga minero sa kalapit na isla. Samantala, bago pa man ang bagyo, buwis buhay ng tinatawid ng mga estudyanteng ito ang malakas na agos ng Lumabok River sa Maguindanao. Sa isang DIY zipline, sumasakay ang mga residente para makatawid sa kabilang bahagi ng ilog araw-araw. Mas mapapabilis daw kasi ang biyahe nila rito kesa suungin ang rumaragasang tubig. Pero pinasara na raw yan ng alkalde ng bayan, lalo't may nahulog na raw na residente mula sa zipline. Napakadelikado po. Naiintindihan ko yung hinain ng aking mga kababayan na talagang mahirap din po talaga lalo na sa mga kabataan, yung mga nag-aaral po. Wala po talagang tulay doon para doon sa kabilang sitio. Pero mayroon po kaming ongoing na malaking tulay po na galing sa MPW. Malapit lang din doon along the Lumabok River lang din po. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, kaliwat ka ng protesta kontra katiwalian isinagawa sa Bulacan. Mga residente lumusong sa baha. Negosyante patay sa pananambang kanyang live-in partner sugatan. At celebrities magpupuksaan na sa Singaling. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Matapos maantala dahil sa bagyong Opong, balik biyahe na ang mga barko sa pantalan ng Batangas. At live po mula sa Batangas Port, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, pakikwento ano na ang sitwasyon dyan? Andre, balik biyahe na nga ang mga barko dito sa Batangas Port pero marami pa rin mga pasahero ang di agad na makasakay. Bukod nga sa mga pantalan, ramdam din po ang epekto ng bagyo sa mga beach resorts dito sa Batangas. Malakas ang hampas ng alon sa dalampasigan sa beach resort na ito sa San Juan, Batangas sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Opong kahapon. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Ang mga puno ng niyog tila sumasayaw na rin. Sa ibang resort, ibinaba na muna ang mga kabana para dili pa rin. Itinaas ang signal number 3 sa buong probinsya ng Batangas kahapon dahil sa bagyong Opong. Ipinagbawal muna ang paglangoy at iba pang water activities sa coastal area sa San Juan base na rin sa abiso ng Philippine Coast Guard. Delikado po, syempre po nandiyan yung bagyo. Hindi natin naman alam kung ano po yung gaano ba siya talaga kalakas. Ito po ay upang mapangalagaan po natin ang kaligtasan ng ating turista at ganoon din po ng ating mga mamamayan. May mga turista tuloy na nagkansila ng bakasyon at nirebook na lang ito sa ibang araw. Dahil nga medyo masama yung panahon, baka mahirapan din sila sa pagbiyahe, nakipag-coordinate sila sa amin for rebooking for their safety. Pero meron pa rin namang tumuloy. Ang in-advise na lang namin sa kanila is not allowed yung ating beach dahil nga malakas yung alon, malakas yung hangin, may mga possibilities na may mangyaring masama. Papayagan ulit ang water activities sa San Juan, oras na tuluyang bumuti ang lagay ng panahon. Sa ngayon, inalis na ang tropical cyclone wind signal sa Batangas Province. Kaya balik biyahe na rin ang mga barko sa Batangas Port matapos maantala dahil sa bagyo. May mga pasahero nang nakabiyahe pa Puerto Galera, pero marami pa rin ang hindi agad makasakay ng barko. Gaya na lang ni Gregorio na noong Webes pa raw nagbabaka sakaling makauwi sa San Jose Occidental, Mindoro. Medyo magastos, mahirap at nakakapagod. Medyo mapapamura. Dahil ang daming nasagasaan. Yung pamilya namin, tinitingnan namin doon, ano na nangyayari. Imbis na nandun kami at nasasama namin baka kung anong mangyaring trahedya, di namin maasikaso sila. Paliwanag ng pamunuan ng Batangas Port, hindi agad makabalik sa pantalan ng mga barko. During typhoon signal kasi, pinapapull out natin ang mga barko at mag-shelter sila to protect din naman yung kanilang mga barko at umaalis sila sa mga pantalan para din hindi mapinsala yung pantalan natin. Naghanap yung sila ng area na mapoprotektahan din naman nila ang kanilang barko. Kaya lang, medyo napalayo daw. Medyo malayo. Kaya bago sila makabalik ng Batangas, medyo takes time. Apela nila sa mga pasahero, habaan pa ang pasensya. Inaasahan ng pamunuan ng Batangas Port na magbabalik normal yung operasyon dito ngayon pong gabi hanggang bukas ng umaga. Balik sa inyo. Mag-iingat kayo dyan live mula sa Batangas Port. Maraming salamat, JC Cosico. Kaliwat ka ng kilos protesta ang muling isinagawa sa Bulacan para panagutin ang mga sangkot sa flood control scam. Sa bayan ng Giginto, lumusong pa sa baha ang mga rallyista. Nagsagawa rin ng misa bago ang kilos protesta. Sa bayan naman ng Paumbong, nagmarcha ang iba't ibang grupo kabilang ang mga magsasaka at mangingisda. Ipinanawagan din nila ang pagpapatalsik sa mga politikong nadidiin sa korupsyon. Sa bayan ng Bustos, mga estudyante at ilang residente ang nagprotesta sa harap ng munisipyo. Matatanda ang ilang ghost projects ang nabisto sa Bulacan. Ipinaalam ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC na hindi umano tumututol ang gobyerno ng Pilipinas sa kanyang posibleng interim release. Sa dokumentong isinumita ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC kahapon, binanggit niya ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang media conference. Ayon daw kay Castro, tatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC. Hindi ito itinanggi ni Castro pero sinabi niyang binapaluktot umano ni Kaufman ang katotohanan. Aniya,
walang kinalaman ang Malacanang sa kanilang hiling na interim release para kay Duterte. Pero bilang bahagi ng legal na proseso, rerespetuhin daw ng gobyerno ang anumang desisyon ng ICC. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Hindi raw kasi maayos ang kalusugan ng dating Pangulo ayon sa kanyang kampo. Wala pang desisyon ng korte tungkol sa posibleng pansamantalang paglaya ni Duterte. Sa iba pong balita, sugatan ng isang rider sa Quezon City matapos sumalpok sa isang truck. Habang sa Maynila, sinalpok din ng isa pang rider ang isang kotse na nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 498 sa Sampaloc, Maynila kagabi, makikitang tumilapon ang motorsiklong ito matapos masapul ang isang kotse. Sa lakas ng impact, nalaglag ang helmet ng rider na nakasabit lang sa motor. Duguan ang ulo ng rider habang nakahandusay sa daan. Base sa investigasyon, galing Caloocan ng rider at pauwi na sana sa Montalban, Rizal nang mangyari ang insidente. Kuwento ng driver ng kotse, habang binabagtas niya ang bahagi ng Simon Street, bigla raw sumulpot ang motor, kaya niya ito nabangga. Agad namang binigyan ng paunang lunas ang biktima. Meron po siyang laceration sa ulo. So, may tapyas na kapiranggot na balat po na natanggal. Malala po yung tama po niya na yun. So bali, kailangan niya po magpa-CT scan talaga. Conscious naman po kaso yung patient po natin is intoxicated po. Lasing po siya kung ano siya sabi niya. Hindi niya rin po alam kung nasan yung wallet niya or ano. Bali, wala siya sa sarili niya. Nakainom po. Hindi na nagbigay na pahayag ang nakabanggang driver. Nagpapagaling sa ospital ang rider habang patuloy ang investigasyon. Sa Quezon City, na-rescue ang sugatang rider na ito sa Commonwealth Avenue. Ayon sa ulat, bumangga ang motorsiklo ng biktima sa likuran ng isang 10-wheeler na may kargang kahoy. Kwento ng na-aksidenteng rider, pauwi na siya sa kanilang bahay nang biglang huminto ang sinusundan niyang truck. Depensa naman ng driver ng truck. Yung kasing Innova po, kinat kami. Ngayon, nag-S siya, parang nag-SS siyang ganon. Ngayon, nung binusina ako ng sagad, nag-full stop siya. Ngayon, ma'am, nag-full stop din po ako. Pag full stop ko, eto na po yung nangyari. Yung bumangga na po yung nakasinggil na motor. Sa ngayon, ay nagpapagaling na sa ospital ang rider na nagkasugat sa magkabilang braso at binti. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nagbabalik sa panibagong rerun ang iconic 90s play na Anino sa Likod ng Buwan. May pasilip din ang mga aktor sa napapanahong tema ng award-winning drama. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Nagbabalik entablado ang critically acclaimed masterpiece ni June Lana na Anino sa Likod ng Buwan. Para sa 2025 rerun, balik eksena rin ng Tieto stars sa sina Elora Espanyo, Ross Pesigan at Martin Del Rosario. Makakasama rin nila sina Edward Benosa, Vincent Pahara at Denise Esteban. Pero bago ang pagbabalik nito sa teatro, ipinasilip ng produksyon sa News 5 ang rehearsal ng mga aktor para sa nasabing play. May patikim din sila sa mga bagong pasabog ng kwento. Excited pero may konting kaba pa rin. Exciting dahil siguro may mga minor changes sa character analysis kaming binagos. Si Elora, nakilala hindi lang bilang artista kundi isa ring aktivista, masayang magbalik teatro para maipakita ulit ang napapanahong tema ng dula. Tungkol ito sa komunismo, militarisasyon at iba pang issue sa politika. Kaya naman dapat daw talaga itong tutukan para maipakita ang refleksyon ng Estado sa lipunan. Laging relevant yung nangyayari sa Anino kasi it's a class struggle, it's a love story, and it's not about magkakampi o magkalaban. It's about the fight to survive, it's the fight to have dignity, human dignity. Abangan ang Anino sa Likod ng Buwan sa October 2025 sa PETA Theater. Para sa ticket information, pumunta lang sa social media page ng The Idea First Company at tickettome.com. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, Singaling Celebrity Edition, mapapanood na mamayang gabi.
At ating silipin ang nakakatakam na food haven na matatagpuan lang sa Malabon. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nakating na po ng News 5 ang isla ng Masbate na pinakanapuruhan ng Bagyong Opong. At live mula sa Masbate na sa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu exclusive. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Masbate? Babalikan natin si Ian Suyu na live mula sa Masbate na pinaka-natamaan ng Bagyong Opong. Maraming salamat. Balikan ka namin maya-maya, Ian Suyu. Mga kaawit bahay, puksaan na. Ilang saglit na lang ay simula na ang ating videoke party on TV sa Singaling Celebrity Edition. Exciting agad ang unang tapatan dahil maglalaban dyan ang veteran actress na si Carmi Martin, komedyanteng si Rufa May Quinto, at social media star na si Yobab. May pa-solo reels pa nga silang tatlo sa Facebook habang sumasayaw. At para twice the kasingyahan, may pa-exclusive watch party rin mamaya online ang celebrities na sina Anton Ragaza, Johannes Rissler, Alexa Miro at Almira Teng. Kasama rin ang Sing Talkers na sina Yanyan De Jesus, Gabriel Luis Pascual at si Digiverse Master Zandy. Mamaya ng 7 p.m. dito sa TV5 ang Singaling Celebrity Edition. Hello mga kaawit bahay! Ako po ang Celebrity Carmi Martin at panoorin niyo ako sa Singaling Celebrity Edition. Sing you soon! Balikan na po natin si Ian Suyu live mula sa Masbate na pinaka-napuruhan ng Bagyong Opong. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Masbate? Yun na, Ian. Andre, kakarating nga lang namin kanina pasado alas 4 ng hapon dito sa Masbate City at nadatnan nga namin puro wasak na puno, mga bubong na nagsipagliparan, pati na rin mga poste na nagsitumbahan sa mga kalsada. Dito yan, partikular sa Masbate City. At ang isa sa mga pangunahing problema ngayon, wala pa rin maayos na linya ng komunikasyon at hanggang ngayon, naka-down pa rin po yung linya ng kuryente. Sa huling talanga ng Masbate PDRRMO, nasa 63,726 ang bilang ng mga residente na kinailangan nilang i-evacuate matapos yung nangyaring bagyo. At tumbas niyan yung nasa 20,000 naman na mga pamilyang apektado. Napag-alaman din natin kanina na ongoing na nga yung sinasagawang clearing operation sa mga major na mga road dito at ibig sabihin yan, nearly passable na po lahat ng mga kalsada. Kanina, isinailalim na rin sa state of calamity ang buong probinsya ng Masbate. Ibig sabihin po niyan, magagamit na ng lokal na pamahalaan yung kanilang calamity funds para tustusan yung pangangailangan ng mga nasalanta. Samantala, sa latest situation report naman ng NDRRMC, nasa 19 na ang nasawi mula sa pinagsama-samang mga bagyong Mirasol, Nando, pati na rin po itong bagyong Opong. Kabilang dyan yung 3 nasawi dahil nga sa bagyong Opong. Pawang mga taga-Masbate po, yung mga nabiktima at mga namatay na mga residente na yan. At ngayon nga, mamaya-maya lamang susubukan natin na puntahan yung mga severely devastated na areas. At ayon din sa nakuha nating informasyon mula sa pamahalaang lungsod ng Masbate, nagsasagawa na rin sila ngayon ng relief operations para sa mga nasalanta. Andre? Mag-iingat kayo dyan, live mula sa Masbate, exclusive TV5 correspondent Ian Suyu. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.